Hello mga ka-J-Lovers, muli nagbabalik Giovanni B. So ang gagawin natin ngayon ay itong signal na decoder. So madami tayong gagawin yan, mga GSAT, nakahilera yan. So ipapaayos din yan sa atin. So ang problem nitong itong signal na to ay no power siya. No power siya mga ka-J-Lovers. So parang recap na lang to. Dahil dati nakagawa na tayo at naka-troubleshoot na tayo ng ganito. So baka hindi nyo pa napanood, yung iba hindi pa napanood to. So para sa inyo to. Pero yung iba, almost the same lang naman siguro ang procedure natin ito sa dati kong videos na ginawa. So tingnan natin to dahil wala siyang power. So let's get started. So sabi na may-ari pala mga ka-J-Lovers, bigla na lang daw tong nawalan ng power. So kinagabihan nagamit para nila, tapos bigla na lang nawalan ng power nung kinaumagan pag-plug-in nila. So buksan lang muna natin to. So habang binubuksan natin to, so naka-fast forward naman yan. Kung bago kayo sa akin channel at napadaan lang, hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and pahit ng notification bell. Pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video mga ka-J-Lovers. So thank you very much sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. Huwag nyong kalimutan naman mag-hit ng like kung nagustuhan nyo. So naka-warranty pa silpa mga ka-J-Lovers. So tayong unang makakabukas nito, yan, nakasilpa siya. Tanggalin lang natin yan. So dahil tayong unang nakabukas, napakaraming rumi. So need lang natin tong linisan. So doon ko na to sa labas lilinisan. So balik tayo mga ka-J-Lovers. So ito, nilinisan na natin, nakabalik na tayo. Medyo inalis na natin yung mga alikabok para mas makita natin, mas maganda pag troubleshoot pag malinis. Kasi hindi natin to basta-basta makikita. So yan yung main board at yung power supply board. Dalawa lang naman yan dyan yung pwede nating i-troubleshoot. Pero una natin ito troubleshoot ay power supply kasi wala ngang power. So dito tayo mag-troubleshoot. So test muna natin kung meron siyang output dito. Tingnan nyo. So meron siya dyan. Pag tinignan nyo ng maigi, so hindi nyo lang nakikita, meron siyang 24, 12 at 5 tapos ground yung mga nandyan. So 24 para sa LMB o sa tuner natin, 12 volt para dyan din yan sa system natin, 5 volt para sa mga IC o microcontroller natin na supply. So tanggalin lang muna natin tong power supply para mas makita natin kung saan tayo magsisimula. So i-test muna natin mga ka-J-Lovers. So hindi ko nalalagyan ng light yung multi-tester natin. So nakakalimutan ko kasi magpalit muna ng battery. So hindi pa natin yan napapalitan. So test muna natin. So plug-in natin. Wala talaga siyang power. So try natin sa ibang saksakan. Malay mo dito sa saksakan natin wala pa rin. Pwede kasing maluwang to sa kabila naman. So wala talaga siya mga ka-J-Lovers. So test natin yung output. So dito ko sa tornilyo as chassis ground natin yan. Or hahanap tayo ng chassis na pwede natin pagkunikan ng ground. So dyan sa tornilyo pwede tayo dyan mag-test ng ground, yung negative natin dyan. Or dito natin sa chassis o dyan, yan, pwede natin dyan, basta sa chassis ground na yan or negative na yan supply. So i-test na natin isa-isa.
So wala tayong makuha na voltage mga ka-J-Lovers. Wala talaga. So dito tayo sa power supply magka-problema. So dyan natin isa i-check. So tanggalin lang muna natin yung mga tornilyo nito para ma-troubleshoot natin. So nga pala mga ka-J-Lovers, mayroon na tayong ginawa tulad nito, no power. So baka same procedure din, baka hindi nyo pa napanood, so tuloy nyo na lang. So check ko yung capacitor muna, baka may tirang voltage. So ang problema pala nitong ano dito, yung tinetisan natin, mayroon siyang insulator. So kaya hindi ko siya makontak na maigi. So i-contact lang natin siya para safety, kasi mataas ang voltage niyan. So meron tayong 244, 43, 42 volts DC. O 240, 209 drop down. So delikado 'yan. Pwede tayong ma-shock niyan kung hindi natin i-discharge 'yan. Kailangan natin i-discharge muna 'yan. So 'yan, i-discharge mo ko muna. Yung ginamit ko sa soldering iron. So kinikis-kisan ko mga ka-J-Lover kasi mayroon siyang parang insulator. So parang mahirap i-discharge to pag may ganitong may mga insulator. So i-test natin ulit. So meron pang 200 plus volts. Yan o, 232 volts. So, delikado pa rin yan hawakan. So, ipapakita ko sa inyo kung bakit ko siya kinikiskisan. Kasi mayroon siyang parang insulator. So, ilapit natin yung camera natin mga ka-J-Lovers para makita nyo kung bakit ko siya kinikiskisan. So, wait lang mga ka-J-Lovers. So, ito na, ilalapit na natin. Yan yung sinasabi ko. Yan, parang nakabarnish siya na insulator. Sunod ko lang siyang kiskisan, tapos i-discharge natin yung filter capacitor kasi napakataas pa yung voltage. Pwede tayong masya kung makuryente nito. So fast forward na natin para sa discharge nito pag discharge. So habang palang discharge natin to mga ka-J-Lovers ulit. So sinasabi ko lagi, kung bago kayo sa aking channel, hindi pa nakapag-subscribe, nagandahan nyo yung ating mga video, please subscribe and pahit ng notification. Importante yung pahit ng notification bell para updated ka kung may mga bago tayong in-upload na mga video. So yan, discharge na siya. 11 volts na lang. So magdadrop na lang yan paunti-unti. Almost safe na tayong maghawak niyan. Kasi na-discharge na natin yung filter capacitor. So ang gagawin natin ay iti-trace natin to. So dahil na-experience na natin to at lagi na natin tong ginagawa lagi, so direct to the point na tayo sa ating ito troubleshoot. So basically karaniwan o palagi naman tinatamaan ito pag ganito, kung hindi regulator yung diode or itong parang triggering resistor natin. Yan ay i-check natin. Dalawa yan mga ka-J-Lovers. Yang karalimitan ang tinatamaan. Pwedeng kinalawang o naging open. Once naging open yan, wala nang supply yung trigger supply yung IC natin, yung switching regulator IC natin. Kaya hindi na siya magkakaroon ng power. So importanteng itest natin yan. So galing positive yan mga ka-J-Lovers, dinadrop niya yung current pati na rin yung voltage papuntang IC. So dalawang nakasiris yan, 56K. So dalawang nakasiris na 56K papuntang IC mga ka-J-Lovers. So yan ang kailangan natin i-test.
So, troubleshoot muna tayo. So, ititest natin to. So, nilalagyan ko na siya ng lead para maalis yung insulator niya. Para meron tayong contact para sa test natin pag-test. Importante kasi yan. Para matest natin ng maigi. Kasi kung meron tayong varnish na insulator dyan, hindi natin yan matitest na maigi. So, almost laging madidetect natin yan ay MIG or OL sa digital natin. So, sa mga baguhan yan, napakagandang i-troubleshoot yung mga ganito, mga ka-G-lovers. So, magkakaroon kayo ng idea. So, baka maka-repair kayo ng ganito, no power. So, at least meron na kayong information o idea kung paano natin siya ginagawa. So, kita nyo naman mga ka-G-lovers, nung tinitest natin siya, hindi stable yung yung reading ng multitester natin. Almost nadidetect ko, MIG siya. So, para makasigurado naman tayo nito, need natin ihang yung isang paa nito para sigurado tayo. Or tanggalin mismo natin para sigurado tayo. Kita nyo, almost MIG. Ang nadidetect natin, 1 MIG. Yan. Ibig sabihin, kung almost MIG ang nadidetect natin, pwedeng open yung resistor natin. So, pwedeng open yung resistor natin mga ka-G-lovers. Kasi almost MIG yung nadidetect natin. Para makasigurado tayo, walang agam-agam sa ating utak o walang tawag yan, wala tayong naiisip na So, need nating ihang para sigurado tayo. Kasi minsan, nadidetect natin yung ibang parts. Pero pag almost MIG, ibig sabihin, kung 56K ito, ibig sabihin open yon. Pwedeng bumaba yung value nito, hindi na ito tataas sa 56K. Yun reading natin. So, tanggalin lang ko lang yung isang paa, ihang natin para matest natin mga ka-G-lovers. So, sana malinaw yung tutorial natin, naiintindihan nyo. So, pa-comment na lang sa baba kung naiintindihan nyo yung ginagawa natin, kung malinaw yung pinagsasabi ko o nagigets nyo mga ka-G-lovers. So, yan na. Naahang na natin yung isang paa ng dalawang resistor. So, itis lang natin para makasigurado tayo. So, wait lang. So, OL nga. So, ibig sabihin open siya. So, nasa open siya, yung isa pa. So, parang OL, open yung dalawang resistor. So, ibig sabihin, sa analyze ko nito, pwedeng nakasira nito kung tawag yan, yung tawag yan dito sa amin, yung fluctuation ng kuryente. Yung bumababa, tumataas, at biglang brown out, tapos biglang babalik yung kuryente. So, pwedeng yan nang kasira niyan. So, naging open na siya. So, ito, 13 MIG. So, ibig sabihin, nag-change value na yung isa. OL, tapos 13 MIG, change value. So, need nating, yan, pinas forward natin. Need natin tanggalin to. Para sigurado ko lang talaga. So, wala pala tayo sa shop mga ka-G-lover nagto-troubleshoot. Nandito tayo ngayon sa ating bahay. Nandito ako sa maliit na working station ko. So, dito ako nagto-troubleshoot. So, parang naglalaro din, naglilibang, naglalaro-laro. So, walang magawa sa buhay. So, kailangan maglibang-libang. Ito na yung palipas oras o libangan natin. Parang naglalaro-laro lang. So, isipin natin yung troubleshooting natin na parang naglalaro lang tayo para hindi ma-stress yung utak natin. So, parang naglilibang lang. Parang, yan, pan lang natin. Open talaga siya mga ka-G-lovers. So, need natin tong palitan. So, kita nyo, OL na siya. Open talaga yung resistor. So, sa pagto-troubleshoot mga ka-G-lovers, huwag nyong batakin yung utak nyo masyado. Ito, nasa MIG, 119 MIG. So, ay hindi pala, 119K. So, mataas na. Palitan na natin yung dalawa. So, yung balik tayo sa panag-uusapan natin. Sa pagto-troubleshoot mga ka-G-lovers, huwag nyong bugbugin o huwag nyong batakin yung utak nyo. Ang gawin nyo, parang naglilibang lang kayo, naglalaro, parang ganyan, para hindi ma-stress yung utak nyo, para
madali nyong makuha yung trouble o yung parts na kailangan mong ititest. So tulad ko, parang naglalaro lang ako, parang ganyan, yan, nagiging masaya yan kasi napakaganda magsulda-sulda yan. Kung sa ano, yung parang tinutunaw mo yung lead, masaya yan. So palitan lang natin to. Kumukuha ako ng isa pang resistor mga ka-G-lovers. Ito, palitan lang natin siya. So 256K, palitan natin yon kasi open na. Tapos itesting natin. Pag hindi pa rin ito gumana, troubleshoot tayo. May posibilidad may sira yung switching regulator IC natin. So, yan bigay ko sa inyong tips mga ka-J-lovers. Sa pag-troubleshoot, huwag nyong batakin yung utak nyo. Mag-relax at parang naglalaro lang. So, napakaganda yan sa exercise ng ating utak. So, para hindi ma-stress. Once na ma-stress kasi, magkakaproblema ka na sa pag-troubleshoot nyan. So, pag hindi naman naiiwasan na hindi yan darating sa iyo na stress talaga. So, ang gagawin mo, mag-relax ka, balikan mo na lang pag okay na yung utak mo. So, ganyan lang sa pag-troubleshoot mga ka-J-lovers. So, dahan-dahan lang. So, kita nyo, dinadahan-dahan ko lang siya pag repair nito. So, hindi mabilisan yan. Importante, natitrace at natotroubleshoot mo na maigi. So, resolder ko na rin tong natin, yung IC natin. Kasi medyo matagal na to, baka kasi mag-cold solder na to. So, resolder ko na rin siya. So, okay. Almost matapusin na tayo pag troubleshoot. So, next natin, linisin ko muna siya. So, pag troubleshoot, huwag nyong kalimutan linisin yung mga niresolder nyo. Baka kasi may tilamsik na lead, umipit dun sa pagitan ng dalawang paa ng mga parts, mag-short. So, dapat i-double check nyo maigi mga ka-J-lovers. So, kita nyo, kaya mahilig ako mag-brush. So, okay. Kabit lang natin to. Lagyan natin ng tornilyo. So, ang gagawin natin, lagyan natin ng tornilyo, tapos takpan ko muna siya. So, para sa safety natin, for safety purposes. Kasi, kung mag-abnormal kasi yung voltage nito, o may abnormal pa dyan, o may sira pang parts, pwede kasing may lumubong capacitor o pumutok dyan na parts. So, para safety natin, takpan ko muna siya. In case naman may pumutok dyan, at least safe. Safe tayo mga ka-J-lovers. So, okay, nilagyan ko lang siya ng tornilyo. Yan, okay, naka-ready na tayo mga ka-J-lovers. Dahil sa ready na tayo, takpan lang natin to. Mabuti na yung nag-iingat tayo mga ka-J-lovers. Kahit alam na natin na good na or pwede nang gumana to. Para sa safety lang natin. So, yan, plug in na natin siya. So, naka-auto power on na pa lang siya. Okay na siya, may power na siya. Mamamatay yan kasi nakabot na siya. Magkukulay green yan pag mayroon na tayong satellite dish o limbing nakakonect. So, yan, in-standby ko muna siya para makita nyo yung power indicator. Yan. Pag pinindot mo yan ulit, mawawala ulit yan kasi nagbubot na siya. Papalit dyan yung
ibang ilaw na kasi meron na tayong signal na dumadaloy. So okay na siya mga ka-J lovers. Para makasigurado tayo, i-test natin yung power supply kung present yung lahat. Yung sinasabi kong 24, 12 at 5. So i-test na natin. So meron tayong 24, good na para sa LMB yan. So meron na tayong 5, so good na rin. So meron tayong 13 volts. So ibig sabihin good na yung supply natin mga ka-J lovers. So pwede na tong gamitin. So sana meron kayong natutunan at nakakuha ng idea at information sa atin tutorial ngayon. So maraming salamat mga ka-J lovers.